Breaking news mga kababayan, nako po, Sara Duterte pumalag na, may buwelta sa mga akusasyon ni Madriaga. Luistro de Lima, nagkautal-utal na mga kababayan ko. Pakinggan po natin ang buwelta ni Sara na kinagulat ng buong mundo. Mga kababayan ko, pati mga Amerikano, mga Hapon, at mga Chino, nanonood po sa impeachment na ito. Mga kababayan, pati Iran, Israel, Amerika, tumigil sa gera dahil po sa impeachment ni Sara. Ito na ngayon mga kababayan, ang buwelta ni Sara. Sablay si Madriaga dito. Pakinggan po natin mga kababayan at manood tayo sabay-sabay dito. Ito po ang bibigyan natin ng matinding birada at reaksyon. Grabe si Sara, napakatalino. Parang Marcoleta ang tindig nito. Ito na po. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa testimonya ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice kahapon. Si Ramil Madriaga ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano naging pahayag ng bise? Jiggy, yung pinaka-pinalagan nga ni Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan ko, talagang pumalag si Sara Duterte dito. Matindi mga kababayan, yung mga binabanat kasi ni Madriaga, mga sablay. Pati mga paintings na sinasabi na binigay, niregalo personally, pero hindi pala. Mga kababayan ko, kaya si Sara Duterte galit na galit dito. Pumalag talaga. Nako po, mga kababayan, magugulat kayo. Duterte ay yung testimonya ni Ramil Madriaga kaugnay dun sa pag-aaral niya sa law school. Sabi nga po ni Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee, kinailangan daw ng tulong ni VP Sara para makapasa sa law school. May record din daw umano itong si VP Sara ng pagiging bastos at marahas sa mga kapwa niya estudyante. Sagot dyan ni VP Sara, kailanman hindi raw siya humingi ng pabor sa sino mang propesor para makapasa. Hindi rin daw totoo na inireklamo siya ng mga kaeskwela niya dahil daw sa kabastusan o karahasan. Dagdag pa nga ng bise, nagtapos daw siya noong May 2005 at kumuha ng bar exam sa parehong taon, bagay na siya lang daw yung unang nakagawa sa kanilang law school noon. O, kita nyo mga kababayan, sinisiraan pa ang pagiging estudyante ni Inday Sara. Sinasabi ni Madriaga na bastos daw ito at humihingi pa ng pabor sa mga propesor. Diba mga kababayan ko, bully daw si Sara. O isipin mo, pati nung pag-aaral ni Sara, anong kinalaman sa impeachment? Halatado, bistado, garantisado, ang ginagawang pagsisinungaling mga kababayan ko, wala nang kinalaman sa impeachment, aba pati pag-aaral po. Parang high school life lang nagkwento. Ganito si VP Sara. Bully ito. Hala ka. Kaya sumablay si Madriaga. Kaya si Sara pumalag na. Nako po. Muling tinawag ni VP Sara na mini-trial yung ginagawa nga po ng House Justice Committee na dati pa niyang sinasabi na labag sa batas. Aniya, inaabuso raw ng komite yung kapangyarihan nito at tila raw korupsyon lang yung alam gawin ng mga miyembro nito. Sa huli, O kita nyo mga kababayan ko, mini trial ng Kongreso. Labag sa konstitusyon. Ang alam lang gawin, magbulsa ng maleta na punong-puno ng pera. Naku po, galit na galit si Sara dito mga kababayan ko. Buineltahan itong sila De Lima, Luistro, Benny Abante. Sila Tinio, Terry Ridon, nanginginig na talaga mga kababayan sa takot. Ibang klase si Sara, pag ito pumalag, naku po, lahat magugulat. Buong mundo nakikinig. Ibang klase talaga ito mga kababayan ko. Kasi gusto talaga nila mawala si Sara. Hindi makatakbo sa pagkapangulo. Ayun. Pag inimpeach si Sara, may basti pa. May pulong Duterte pa. Paano yon? Luistro, Tinio, Terry Ridon, paano yan? Maraming reserba. Pero sabi nga ni Marcoleta, malabo. Malabo
Malabo pa sa sabaw na pulburon para i-impeach si Sara. Wala kayong maipakitang mga ebidensya. Puro picture ng campaign. Puro kwento na walang basehan. Puro kwento na para kang nagchismis, chismis dito, chismis doon. Wala namang resibo na may pakita. Kaya sablay-sablay itong kangaroo court na ito. Ayan ang sabi ng mga kababayan natin. Kita nyo, paiyak-iyak pa. Kala mo artista, wala namang kaiyak-iyak sa kanyang binabasa. Anong klaseng impeachment yan? Wala namang basehan, walang resibo, puro kwento. Pati pag-aaral, kinikwento, bastos daw. Bully daw. O, kita nyo. Kita nyo mga kababayan ko, yari na. Sinabi ng bise na kaya hindi natutugunan ng maayos ng administrasyon yung krisis sa langis ay dahil ginagamit umano nito yung pondo ng gobyerno sa pamumulitika. Jiggy. At Marian, may reaksyon na bang Malacanang at mga congressman sa payag na ito ni VP Sara? Nako, si Auntie Claire, Sige, supalpal. ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, wag daw ilihis ni VP Sara itong issue. Pakinggan natin itong pahayag ni Yusek Castro. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Samantala, Jiggy, hinihimok naman ng komite na dumalo na lang si VP Sara at mga abogado nito sa susunod na pagdinig sa April 22 para sa ganun ay makapaglatag din daw sila ng mga ebidensya. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Jervil Luistro. The question is, how are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. Jiggy, para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dahil po dito sa mga developments mula sa COA kahapon, malinaw na na-establish sa pagdinig na may probable cause o sapat na basehan para umusad itong mga impeachment laban kay VP Sara. Pinababalik kasi ng Commission on Audit yung 73 million pesos na confidential funds ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA yung Notice of Disallowance na inisyu dahil nga po doon sa maling paggamit o paglabag po doon sa joint circular ng confidential funds. At bukod nga rito, no, ayon sa COA, nag-issue rin sila ng Notice of Disallowance sa OVP para naman po doon sa kabuang 375 million pesos na confi funds sa unang tatlong quarter ng 2023. At dito nga, pwede pang umapila ang bise. Jiggy. At Marian, sa susunod na hearing ay ano nakatakdang talakayin dito? Jiggy, tatalakayan nga po doon sa susunod na pagdinig ng komite yung umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Gayon din, yung umano'y hindi niya pagdeklara ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ayan mga kababayan ko, halatado, bistado ang ginagawang script ng mga gustong mawala si Inday Sara. Madriaga sablay-sablay. Ayan si Trillanes. Kunwari para maging witness sa impeachment ni Sara. Sabi ni Dilima, makakapagbigay daw ng karagdagang ebidensya para idiin si Sara Duterte sa impeachment. Mga kababayan ko. Pero, sabi nga ni Sara, ginagamit ang impeachment trial para pagtakpan ng flood control. Ito naman si Ping Lacson, talagang tinuluyan
na kinansila ang pag-iimbestiga ng flood control issue. Yung maleta na pinasabog ng mga Marines, nakalimutan na para daw makatipid sa ilaw. Wow, makatipid due to the crisis. Kaya yun, sinupalpal, sinungalngal, sinikmuraan ni Marcoleta. Sinampal ng katotohanan. Ano yun? Di ba mga kababayan ko, ikaw lang gumagawa ng desisyon mo? Ping Lacson, sabi ni Marcoleta, ano na? May balak ka pa bang mag-imbestiga? O tutulog-tulog ka na lang sa pansitan? Abay, mag-resign ka na, Lacson. Yan ang sinasabi ng mga komento kasi nga, mula nung nandyan si Ping Lacson at Tito Soto, wala nagkahetot-hetot na ang bansang Pilipinas. Nakita nyo naman mga kababayan, mag-iimbestiga. May mga lalabas na mga panibagong witness. Dati kay Gutesa, hinarang. Di ba? Mali daw yung signatura. Pineki daw. Pineki yung pirma. Yun, nagpa-affidavit of loss ako. Kanina. Shout out pala kay Ma'am Jacqueline Gamboa ng Quezon City, East Avenue ng LTO. Kasi nga dito sa Muson nagpaano ako mga kababayan, nagparehistro ako. Sasabihin nila yung pangalan ng kotse hindi daw nakapangalan sa akin. Nung binili ko mga kababayan, yun yung unang-una kong ginawa, ipatransfer yung pangalan ng kotse sa pangalan ko. 2023 pa. Mga kababayan, dito sa Muson. Aba, mga kababayan ko, tinawagan ko yung nag-asikaso sa akin doon, yun, supalpal dyan sa Muson. Isipin nyo, hindi nakapangalan sa akin yung kotse. Kasko, binili. Isang araw, pinaayos ko sa monumento. Tinulungan ako doon. Nagawa. Aba, pagdating dito, inanapan ako ng CR. O sige, assuming na nawala ko, nagpagawa ako ng duplicate. Aba, pinahirapan ako mga kababayan ko. Kung ano-ano yung mga hinahanap nila. Kesyo daw, barangay ID. May ID na nga ako sa lisensya. Hahanapan pa ng barangay ID. Kung saan ka daw malapit, doon ka kumuha ng barangay ID. Abay, pabalik-balik ako mga kababayan ko, naubos ang gasolina ko. Ang layo pa naman ng barangay dito. Diba? Kaya salamat po. Nakita nyo, yung pangalan ko, hindi nilagay sa bago nilang system sa computer. Mga bobo. Diba mga kababayan? Isipin mo, 2023 ko pa inayos. Every year, nagre-renew po ako, nagpaparehistro ako ng kotse. Abay, pagtingin ko, wala yung pangalan ko sa system nila, mga tonto. Di ba mga kababayan, buti na lang, yung kakilala ko na mataas sa opisyal, ayun, sinabon yung mga tao dyan. Di ba mga kababayan ko? Kung ano-ano hinihingi sa taas ng gasolina. Gusto pa yata humingi ng lagay. Di ba mga kababayan? Back to our topic po mga kababayan ko. Ayan, kaya ginagawa nila itong impeachment. Para pagtakpan ng issue ng flood control. Ma-eradicate nila si Sara Duterte kasi nga takot silang maging presidente ito. Ayaw nilang magkaroon ng panibagong kamay na bakal. 6,000 iniimbestigahan nila. Akala nila lagay yung pala, reimbursement pala. Isipin mo from 6,000
Yung 1 trilyones ayaw nilang imbestigahan, yung 6,000 kay Michael Puwa iniimbestigahan nila, na para bang pinapalabas nila si Sara, nilalagyan niya, sinusuhulan niya si Michael Puwa ng 6,000, yun pala, reimbursement lang pala yun. Di ba mga kababayan, doon pa lang sablay na. Tapos pag tinatanong si Madriaga, bawal daw. Bawal daw questionin ang kredibilidad. Bawal daw questionin ang karakter. Yung mga sinabi ni Paulo Marcoleta, binura. Pero yung pag-iyak ni Madriaga, on record. O mga kababayan ko sa ngayon nakakita ng ganyan. O ano sinasabi ng mga komento? O, sampalin mo si Madriaga para maniwala ang sambayanan. O, kita nyo. Kung nagpunta ka, sana Madam Vice President sa hearing at doon ka pumalag. Kaya pala, bobo pag sumagot, ayan. O, mga kababayan ko, kayo na humusga dito. Kaya itong impeachment na ito, hindi aabot ng Senado. Ibuburol ito. Ililibing agad ang impeachment. Doon pa lang sa Korte Suprema, binasura na at inilibing na sa libingan ng mga bayani. Mga kababayan ko, for transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines. Kayo na humusga. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan, mabuhay po.